for today's video guys, no, mayroon po kaming nire-repair. So jacklift repair muna kami guys, no. Wala tayong mga gamit na iba, no, pwedeng ma-repair. So i-share lang natin to guys, no, yung ginagawa namin, no. So ito yung madalas na mini-maintenance namin dito guys, yung mga jacklift namin, forklift. So kami gumagawa niyan dito guys. So ngayong araw, no, i-share lang natin to. So ito kasi guys ang problema nito. So nag-disalign nyo yung pinaka-load wheel niya ang isa. So ito, so tumabingi na siya. So ayan, kaya ito ayaw pumasok. So ayaw na sumintro dito sa kanyang pin. So ito yung lagayan ng pin niya guys. Kung napupunan nyo yan, may butas na maliit na yan. So yun, tagos yan siya dito. Tapos bago lagyan ng lock. So ang nangyari kasi nagpupersa siya, no? So kaya tumabingi na isang side dahil nawala yung lock dito. So ginagamit pa rin siya kahit na ganun yung sistema. Kaya ang nangyayari, so yan, nire-repair namin ng kailangan nire-repair ng mabigat na pag-repair. So yan guys, hindi lang nakasama pa, i-welding lang ng maayos, no? Yan. So yan guys, bago ang lahat, no, shoutout pala dyan sa ating 389 na mga subscriber. So ayan, maraming salamat po sa inyo mga idol sa walang sawang pagsuporta ng ating video. So wala tayong repair guys ng mga electric fan ngayon, no? So ito muna guys yung i-share natin, baka makatulong. So ito lang guys yung ginagawa namin. So ito naman guys yung ito yung load wheel. Ito yung pinaka load wheel niya guys. So ito yung mga dalas guys na naging problema kung hindi dito sa kanyang bearing dito, natatanggal yung lock na, may bitaw. Ito naman pag nagkaroon ng trouble ito, so ang ginagawa namin, binababad muna namin siya sa krudo mga 2 to 3 days, pinakamataas, no, 3 days bago na matanggal, lalo na bumitaw na yung bearing dito sa loob. So ang bearing nito ay 2 piraso, isa dito sa kabila. So bali 2 piraso sa kabilang side, tig-isa-isa silang dalawa. So yan, pag bumitaw yung bearing na kumalas na yung kanyang mga bulitas, so nahirapan kami. Kaya ginagawa namin, binababad namin yan siya. So yan. Ito naman, yan. Issue ito ng mga jacklift, no? Pag ayaw bumaba, di kaya ayaw umakyat pag binomba mo ito. Yung hydraulic. Ito yung hydraulic pump niya guys. Ito yung hydraulic tank ng kanyang hydraulic oil, no? Yan. So yan, kung once na nakontaminate na ito yung kanyang langis, so possible din na hindi siya gagana ng maayos, di kaya magkakaroon siya ng hangin. Di man kung may load na siya na mabigat, so pag binomba mo siya na iangat mo, ayaw siyang umangat daw. Isa rin to guys, no, sa problema niya. Tapos yung oil seal niya pag naglilik, so isa rin yan. So ang oil seal niya, dito yan sa loob. Guys, isa-isa yung kabuuan nito dito banda, dito yan banda. Ayan. So yan guys, baka encounter kayo ng yung mga ganito na problema sa jacklift. So ayan, sinishare lang natin. Ayan, tapos nang hinangin ng kasama ko, so lilinisin na lang namin yan. Tapos ibabalik yung dito guys dito sa bandang sa pinagtanggalan niya, kasama yung kanyang shafting. Ito yung shafting. Yan. Dito yan siya papasok. Kailangan naka-align yung diretso para hindi ma-disalign yung kanyang shaft at saka yung kanyang load wheel. So ayan guys, no, katatapos lang namin mag-sit up. So nilagyan na rin namin siya ng hydraulic oil dahil wala nang laman to, yung pinaka hydraulic tank niya. Yan, nirefill namin siya ulit, no? So konti lang naman yung dinagdag namin. So ayan, ito guys yung matatapos lang. So medyo matagal-tagal proseso nito guys, no? Dahil kailangan pang i-align yan bago lagyan ng mga lock nya. Siyempre kailangan i-align yan dito sa pinaka post rod nya. Ayan, katatapos lang, mainit-init pa yan. Ayan, yan yung pinaghinangan namin guys. Yan, kikita nyo yan. Ito yung part na to, mainit pa yan, so hindi natin pwedeng hawakan dahil yan katatapos lang mag-welding. So ayan guys, yun yung mga ginagawa namin, no, pag ano ng mga problema na disalign yung load wheel nya.
kinakating namin yan dito. Tapos so tiran lang namin siya ng kapiraso para gumalaw. So hindi namin siya kinakat as in full na cut talaga dahil mahirap naman mag-align. Kaya iniwanan namin siya ng mga kahit mga 2 inch, no, para ma-align. Doon na kami nag-align. Tapos bago namin siya hinangin, isasalpak lahat namin na dalawang lock na ito. Dalawang lock na to, pati yung dito sa may bandang loob. Pag na-align na namin yan siya ng maayos, so saka namin siya hinangin, i-pull out namin siya ulit saka hinangin para sure ball na pasok siya dito na walang lihis. So yun yung mga technique din guys, no, pag nagre-repair ng mga jacklet. So yun yung ginagawa namin guys. So ayan na guys, no, yan na yan siya, nakaporma na yan. Binumba na namin pakataas yan. So bababa lang natin sa isang beses. So yan, tapos angat natin ulit. Yan. Kailangan pantay siya. So ang gagawin namin yan guys, so, ibabalik namin siya sa loob, tapos ludan namin siya ng mabigat para malaman namin kung okay na. Wala naman. So far ito lang naman ang naging problema, na disalign kasi ito, kaya binaba dito ng isang kasamahan namin. So babalik na namin siya ngayon doon sa loob. I-continue na lang natin mamaya guys. So ayun na guys, left na siya ng mabigat. Ayan, angat na dito sa palita. Okay na, angat pa konti. Ayan. Sige, baba. So na yun guys yung performance ng improvise lang yung ano niyan, yung down. Okay, thanks for watching. God bless po.